nating sabihin kay Tulfo, no, tell it to Jesus. Minsan doon tayo sa social media, mga nanay, careful tayo, no? Ano bang mga frustration natin, disappointment in life, no? Tell it to Jesus, i-pray mo. Huwag kang mag-outburst sa Facebook. Huwag kang sa Facebook, no? The best way, the best thing is i-kneel down natin at i-pray natin, no? Sa totoo lang, maraming mga members ako mabasa mga post ba na nandun sa social media, So, iwasan po natin yan. Amen po ba? No, mas maganda bilang Christian, mga quotes ba nga pang-encourage, mga verses sa Bible ang ating i-post. Huwag yung ating mga frustrations in life. No? Kay we are here to encourage people. So kung mabasa yan ng mga unbeliever na parang self-pity ka, paano natin sila encourage? No? Anong testimony ang ating bibigay? Kaya mas maganda idulog natin sa prayer. Brother Michael, Brother dito kayo tatlo, forward kayo dito, dito kayo sa mga lalaki, para mas maganda. Kasi maraming bakante, tapos nasa likod kayo. Sige lang, tis-tis lang tayo kung init. Lahat man tayo naiinitan. No? It's the best. Dito tayo lahat kasi pangit, may likod pa, maraming bakante. Alright? Okay? Sa mga, ganun din sa mga ladies, kung may bakante pa dito, it's better mag-forward tayo konti. Except lang sa may anak, no? It's the best na mag-forward. Okay, forward konti, no? Dito sa, harap, para ma-enjoy natin. Alright? Good evening! Hey, praise the Lord for another Wednesday that has given to us tonight. We can meditate, we can ponder His Word, we can study. Okay? Above all, we can bring our prayer to the Lord. This morning, nag-visit kami sa ating mga mission pastors, together with our speaker, Pastor Andro. Punta kami ng Timoli, punta kami kay Pastor Noel, punta kami doon kay Pastor Asriel. And it's a blessing mga kapatid, mabisitahan, maprayan, makumusta natin sila. Of course, mamit po nila ang ating visiting pastor, Pastor Andro mga kapatid. Last night, doon kami nag-dinner kay Pastor Aldrich. Nag-visit din kami doon sa Baguio City, sa work, nagsilip kami kahit walang tao doon. Nagsilip kami sa pag-pray natin ating mga gawain. Patuloy si Lord mag-work sa kanila at sa mga members. Okay, it's a privilege mga kapatid na again, makasama natin ang ating bisita, Pastor Andro. I believe na bless tayo last Sunday. Amen? Both morning service and evening service. Sabi ko, Pastor, nabitin ako sa mo ba? Gahintay ako ng number 2, number 3. Saan din talaga ang number 2, number 3? Kaya ang umaga, number 1 lang talaga. Naghintay ako sa hapon, wala pa rin number 2. So, dapat sa Wednesday, tapusin mo. Kaya mag-preach pa ako, mag-preach ka. Okay, marami gahanap ng number 2. So, ngayon, i-proceed niya ang number 2. Kaya number 1 lang sa listahan ko. Amen? Isa privilege mga kapatid kasama. And by the way, tomorrow, magbiyahe na po ito. Pabalik po sa Bohol, ito niyo po ang pagbiyahe. Ating tawagin, shall we all stand once again? And let's welcome to our pulpit, my friend, our visiting pastor, Pastor Andro Bongkalis. Good evening, Pastor. And once again, challenge us tonight with the Word of God. Amen. Mayong gabi sa tanan. Good evening. No, salamat sa another opportunity nga makawali na sa pulong sa Ginoo. What a wonderful experience and fellowship sa mga katauhan sa Dios ning dapita. Sa almost sa kasimana nga stay, no, na nindot nga experience, no, ang gihatag sa Ginoo nga makakuan sad, makapartake sa unsay gihimo sa Ginoo diri aning dapita ug labi na sa mga mission work. Amen. So na-bless ako ug napag ko'y mga malabalon sa dito inag-uli. Amen. Thank God for Pastor Leonard. Thank you for the friendship, Man Vicky. Magpadayon ta sa pagampo sa buluhaton tungod kay wala gyud tay mahimo kung wala ang pagampo. Grasya ra gyud sa Ginoo kay gigamit ra gyud ta sa iyang buluhaton, di tungod kay kusgan ta, dili tungod kay abilidaran ta, dili tungod kay mangyalamon ta, dili tungod sa Ginoo that worketh in us. So nindot kayo mga kaigsuonan ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi niya. Salamat sa Go
sa kusog sad o kaalam nga na-accomplish gyud ang amo purpose nga makahimo sa maong trabaho sa detachable tent. Salamat na human Pastor Leonard by the grace of God, and then mahimo sad nga magamit no ni Brad Michael tungod kay nakuha niya ang idea kung saan paghimo. O, kalipay sa nako nga kana sad nga klase nga livelihood ma-promote sa diri sa inyong syudad o sa inyong lugar. O usa sa missionary sa didto interesado sa by the grace of God. Kini gigamit lang ni sa Ginoo nga means, no, means lang kay ingon ang Bible by all means, no, nga kining atong trabaho ron sa naa nato pwede ni siyang magamit sa Ginoo to sustain us and to sustain His ministry. Amen. So salamat nga kay bawo gyud ta nga if we have the Holy Spirit, kay bawo ta nga ang simana na to dili gyud makumpleto kung wala ang Word of God. Amen. Mao nang every time nga ang prayer meeting, every time nga we have these Christian gatherings, madasigon gyud ta. Amen. Mao nang natin mga kaluyahon normal na naluya mo the same sa amo asad nga mga pastor na asay kaluyahon, sa asawa sa mga pastor na asay kaluyahon. Tungod kay dili malikayan na ata sa physical pa. Amen. Pero salamat sa Ginoo nga ang sufficiente nga grasya sa Ginoo, grabe nang inobra. No, ingon ang Bible according in whom we have redemption through His blood according according to the riches of His grace. Ingon ita bank of grace. Dili makabsan og grasya ang Ginoo. May mga panahon nga makabsan tag kusog pero always recognize the grace of God. Amen. So please pray for me tungod sa trabaho sa tent, ang welding init kaayo, medyo nang hapdos akong now. Tungod sa welding unya medyo nasubawan ko. So naipiktuhan ang akong gilok sa ako ang kuan og sa medyo pingot ang ilong. Konti lang makaya pa naman by the grace of God. So mao nang please pray for me labi na sa akong biyahe pod ugma. So alas 3 ang akong biyahe, kinahanglan mga 2 hours before, mao man dinay sakto nga gihatag nila or 1.5 hour before sa flight. Naka-ready na dito ang passenger. So please pray for me sa akong biyahe, Pastor Leonard. Akong balikon, salamat Pastor Leonard sa pure nga friendship. No, pure nga friendship niya. Nindot kayong spirit, also sa ni Ma'am Vicky pag-atiman sa pagkaon o sa mga staff, nindot kayo o inyong mga members sa inyong love sa pagpakita sa mga visiting pastors. Nindot kayo, i-maintain na, ipadayo na nga Christian character, no, nga kita ragyoy sa buluhaton sa Ginoo, nindot kayo na nga makita, kay tugod kay maka-encourage. Labihan na encourage ko pag-ayaw yun. No, na-overwhelm akong kasing-kasing no kay sa labi na sa pagkita sa mga mission work by the grace of God. So nindot kayo nindot ihilak pero dili lang. Amen. So dili ra ko makahilak, dali ra ko manimbaw manimbaw ta akong balhibo then dai mo hilak, pero kanang mo hilak pastor dili na ingon nga kuan ha ang tinuod nga laki mohilak. Sir, amen. So salamat sa Ginoo, arita sa word of God. Ato ipadayon natong kuan mensahe pero arita mo pakli ta do kini part ra gihapon sa Romans chapter 12 pero diri ta sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. So ako na lang ning ditso-ditsoon unya mo limit ko gamay no sa ako ang tingog pero dipindi ni sa leading sa Holy Spirit kay basig inig ana nako sabayan po og So sige lang kaya ra lagi ni by the grace of God. Romans chapter 12 verse 1 and 2 nana mo ato dunganan pagbasa read. I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Amahan na mo langit no, nagapasalamat kami sa matag usa nga niya. Salamat sa gugma nga imong gihatag, salamat sa kadasig. Tungod kay na-recognize na mo Ginoo nga wa gid mi mahimo kung wala ang imong pulong. Kami nagatuo Ginoo nga all our prayers imo kining pagatubagon tungod kay faithful ka nga nagasaad. Na I pray O Lord nga wa gid mi mahimo sa mong kaugalingon tagay kami langit no nga kaalam karon. We know O Lord nga ang imong mga katawhan nga niya nagalangtaw ka sa among availability dili ang among ability. Lord, salamat Ginoo sa imuhang pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi nga until now imo ming gi-sustain. Salamat Ginoo sa zeal nga imong gihatag nga kami Ginoo madasigon nga pili ani nga buluhaton sa prayer meeting. Ug dili makumpleto ang among prayer meeting without your word. And I pray nga nabangi ang matag usa tagay kami langit nun nga kaalam, and I pray nga ang Holy Spirit magaliok sa mong taliwala. Use me Lord in a very special way to deliver your word. Kung sa mga mahimo na mo karong kagabion, amo lamang ibalik kanimo dungog himaya, tungod kay ikaw tako sa pagdawat in Jesus name. Amen and amen. So, akong balikon, malipayon batangan niya. Amen. Importante we have that joy, mga kaigsunan. So we know nga dili lisod mga lagad basta tinuod tang na save. Amen. Always put that in your mind nga dili jud lisod mga kaigsunan, mga lagad basta tinuod yung ka nga na-save o pinaagi sa tinuod nga mensahe. We know that salvation is a finished transaction by Jesus Christ. Amen. Salvation is a finished transaction by Jesus Christ. Ang problema karon mga kaigsunan sa mga kasimbahanan, ay usahay wala na klaro no ang mga katawhan nga naa diha tungod wala dili na mo pabilin, dili mo padayon tungod kay una confuse sila sa ilahang kaluwasan. No walay klaro, no walay tinuod o klaro nga testimony sa ilahang conversion. We know ang first point nga atong gisgutan, ang atong topic is serving. Ang atong topic is unsa gani? Serving the Lord. Number 1, no, na mga butang nga kinahanglan natong i-evaluate nga to make it sure that number 1, our salvation is what? Right. Are you saved? Are you saved this evening? Amen? So di gid mo mapulaan na nga kung pangutanon mo nga are you saved. Dapat yes, I am saved and I know that I am saved. Amen? So ato ning ako ihatag ko nga kaigsunan ang number 2 tungod kay si Pastor Leonard yung nagsigid siya kuan nga supposed to be sa prayer meeting, ang emphasis is about prayer. Amen? Pero ingon man siya nga tiwason ko no, sige. Wala lang tumakuan ng kuan sa about sa emphasis sa prayer, no? Pero nindot mga kaigsunan kay prayer meeting, we know that ang prayer is the activity of mind and heart. Amen. Wala magmatter ang Ginoo sa posisyon because prayer is the activity of mind and heart. Now, we know sa text nga itong gibasa as what the Bible says that I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We need to understand the reasonable service that it must be done as what the Bible says that we are reading by presenting our bodies. Amen? Means surrender. When you serve God, mga kaigsunan, lisod kayo nga mura pag napay reservation. When we serve God without reservation. Amen? Surrendered life. As what the Bible says, by presenting our bodies as a living sacrifice, as holy. Muna kung mga lagad tas Ginoo, mga kaigsunan, dili na to sagulan o binuang. Ha? Kay usahay, mga lagad ko sa Ginoo, pero naapay mga modos. Napay mga tinaguan. Amen? Napay pet o napay darling. Musa man ang pet o darling. Ha? Gipet ang sin, gidarling ang sin. Amen? When we serve God, the Bible says, what a clear instruction. The Bible is telling us that presenting your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, not men. Mga kaigsunan, dili tao yun, kay kung tao budlay na kayo. Di yun ka makapadayon mga kaigsunan kung sa tao.
No? Ug ang butang mga kaigsuonan, nindot kayo nga dili ang atong pagpangalagad kinahanglan dili sa gulan sa kini nga kini nga phrase nga dagaingon, be not conformed to this world. Be not conformed to this world means separation. Somebody said separation and holiness are not the same. Separation without holiness leads to being a Pharisee. Separation with holiness leads to being Christ-like. Amen? Once you come out from among them, once you come out from among them, the world, sin and sinners, either personally and ecclesiastally, you must then consecrate yourself to have a communion with the Lord. Amen? His imputed righteousness and life makes the difference. Amen? Ang atong kinabuhi, mga kaigsuonan, nga ipakita as we live holy, a living sacrifice and acceptable to the Lord, it makes a difference. Amen? It makes a difference. You cannot serve God. You cannot serve God and the world, worldliness, imong sagulan og worldliness. Mukanta kag mga alawiton sa pagsimba, paghuman og simba, kanta po kag worldly songs. Amen? Active ka sa mga barkada nimo sa kalibutan, pero diri sa simbahan, dili ka active. We cannot serve God and the world. Worldly, we cannot serve two masters. Either you hate the one and love the other. Amen, God? Amen? Amen? When we serve God, love God, mga kaigsuonan. Amen? You cannot serve God and Satan. Amen? The purpose, mga kaigsuonan, we know that the purpose of this message will help us to evaluate the qualities of our service to God. Munang, when we serve the Lord, make it sure, number 2, what is number 2? Amen? Your commitment to service is right. Amen? Klaro kayo na. Number 2 na, Pastor Leonard. Not only your conversion is right, but number 2, your commitment to service is right. My question is, are you committed to serve God? That is a question, very important question to each and every one of us. Are you committed to serve God? Amen? Kaya kung dili ka committed, dili jud ka kaabot sa panimbahon. Kung dili ka committed, di ka kaabot og prayer meeting. Kung di ka committed, mga kaigsunan, dili jud ka ka-participate sa buluhaton sa Ginoo. Amen? We know, kung alam mo na ikaw ay tunay na ligtas, tunay din ang pagsiserve mo sa Panginoon. No, dili mabulag. We are saved to serve. We are saved to serve. Dili kay mo ingong kagluwas ka and you don't know where you go. Di ba? Asa ka pa dong? Ug wala kay destinasyon sa imong kinabuhi. Kinahanglan kung luwas ka, kahibalo ka, asa ka pa dong? O kahibalo ka, unsa imong gibarugan, mga kaigsuonan. Tungod kay kung save ka, naagyud ka, ani nga klase nga desire nga mga lagad sa Ginoo. Because if you don't have this kind of desire, mga kaigsuonan, your conversion is questionable. Tungod kay dili mo haom sa imong kinabuhi. Dili mo haom, mga kaigsuonan, if you say nga tinuod ka nga saved. Mao nang nindot, mga kaigsuonan, nga mga lagad Diyos Ginoo. Now, according to the Word of God in Ephesians chapter 5, verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Mao nang nindot, mga kaigsuonan, nga sabton nga kung mga lagad tas Ginoo, hinumdumi pag-ayo, nga naagyud ta sa kabubuton sa Ginoo, and this is the will of God sa ako nga kinabuhi. Dili ni will ni pastor, dili ni will sa sikataw, dili ni will sa imong tupad, kundi this is the will of God. And the Bible says, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Save gani ka, kinanglan ang imong gugma na sa pulong sa Dios. Save gani ka, kinanglan ang imong paghigugma o ang imong higugmaon, ang imong simbahan, ang imong local church, imo gining higugmaon. Dili mo ni i-criticize. Amen.
Kung dili imo ning higugmaon, imo ning paggaon, imo ning atimanon. Kung save gani ka, imong ikalipay ang imong pagpaluyo sa buluhaton sa Dios. Ilabi na sa paghatag. Amen? We know, mga kaigsunan, when it comes sa giving diri sa church, we know that the highest kind of giving is giving yourself. Amen? Dili ka makahatag sa offering, dili ka makahatag sa offering diri sa atubangan, mga kaigsunan, kung dili, wala pa nimo gihatag ang imong kagalingon. We know that the highest kind of giving is giving yourself. Ihatag ang imong kaugalingon kay dili na lang nalisod. Dili lisod na pagpaluyo, dili lisod paghatag, dili lisod pag-participate, basta imong ihatag, mga kaigsunan, una ang imong kaugalingon. Serving the Lord is recognized, and not only, mga kaigsunan, we need to understand that serving the Lord is recognizing all the attributes of God. Ang unsa man yung mga attributes sa Ginoo, we know that God is holy. God is just. God is good. Amen? God is great. His name is wonderful. The only wise God, crowned with glory and honor. God is powerful. He is worthy to be praised. God is our deliverer. God is our provider. God is our strength giver. God is full of grace and mercy. God is our life giver. God is righteous. And God is eternal. That is the attribute of God, mga kaigsunan. When we serve God, we need to recognize the attribute of God. Because without the attribute of God, we cannot continue. Without the attribute of God, we don't have any purpose why we serve God and go sa atong Christian life. Amen? Serving the Lord. Muna, mga kaigsunan, once you know the attribute of God, you will not hesitate to do or to give what belongs to the Lord. Tungod kay kahibalo ka, mga kaigsunan, sa attribute sa Ginoo. Na po yung mga mentality sa fleshly mentality. Mo yung hatag man ko ang Ginoo mga inhanglag kwarta. Ang Ginoo tinud anay, wa man mga inhanglag kwarta. Pero ang buluhaton sa Ginoo nang inhanglag kwarta. Mo, that's the reason nganong atong paluyuhan. Amen. Financially, mo na makapaluyo kuno ta sa buluhaton sa Ginoo by prayer, by presence, and financial. Lunlunti. Amen? Prayer, presensya nimo. Kana bitong pag-anihin mo sa pag-anihin nato sa mga panibahon, encouragement na. Makapadasig na ayaw na ipakagamay. Amen? Kanang pag-anhi daan diri sa simbahan, makakita, oy Brad, makapadasig na sa matag usa. Edifying na mga kaigsuunan sa matag usa. And we know, and these things is our great motivation in life as believers in Christ, that when we serve God, mga kaigsuunan of who He is sa ato nga kinabuhi. Dili tungod sa imong uyab. Dili tungod sa imong kwarta. Dili tungod sa imong butang. Dili tungod sa imong trabaho. Amen? But who Christ is in your life. Amen? Kinsa ba si Kristo sa imong kinabuhi? Last resort? Option? Murag fire extinguisher? He is always our top priority. Amen? Kaysa mura na siya og kanabitang murag gikuan genie nga imong anaon nga mo gawas dito nya mo wish ka. Oh, mga kaigsuunan, dili siya ang atong top priority sa atong kinabuhi. Amen? Is the one, mga kaigsuunan, nga bought us with His precious blood. Mao nang atong himayaon ang Ginoo sa atong body. Dili na ito ugawa na itong body, mga kaigsuunan. Dili kayo mo ingon na, serve God. Paray-paray na. Amen? Ayaw gamita imong lawas sa mga dautan nga mga vices, mga kaigsuunan, o wala na po na sa mga katawhan sa Ginoo, no? Pero sad to say na yung mga dapat yung mga ingon anak, na yung mga makamatngon ba? Wa makakaton. Amen? Yung Bible, we are not our own. Serve God.
So when we serve God, number one, serve God willingly. 1 Corinthians 9:7. Makita na ito na. 1 Corinthians 9:7. That's what the Bible says. 9:7. Who? 9:7. 1 Corinthians 9:17. Sorry. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, the dispensation of the gospel is committed unto me. Klaro kayo ng mga kaigsunan. For if we do these things willingly, I have a reward. Praise the Lord, mga kaigsunan. When we serve God willingly, we believe, mga kaigsunan, that we have a reward. Nag-iandam sa Ginoo. With a willing heart and a willing mind. Amen. 2 Corinthians chapter 8, verse 12. Ablitas Bible, mga kaigsuunan. 2 Corinthians chapter 8, verse 12. The Bible says that if there be first a willing mind, it is acceptable according to that a man hath, and not according to that he hath not, mga kaigsuunan. With a willing heart and a willing mind, na ay daghan, pero, ay daghan man sa local church, pero dili tanan willing. Say, malipay ito ba nga? Daghan, pero di willing. Mas nindod yun ang tanan willing para daghang dakog mahimo. Amen? Huwag ka nang willing po, walay bagot, di na magbagotbot. Walay murmurings, nindot kay willing heart. Nilig simbahan, walay bagotbot, pero kung nilig ka, oron sa pay mong himon, kung dili ka willing, sige kag bagotbot, paita ba yan yoy? Amen? Himuon ang tanan, mga kaigsunan, nga naay kalipay, na not only serve God willingly, but number two, serve God sincerely. Are you sincere? Sincero ba ka? Remember nga, ang pag-serve sa Ginoo, dili ni dula-dula. Amen, dili ko nga gana-gana pod. Gana ka o dili ka gana, mga kaigsunan, you need to understand nga ang pagpangalagad sa Ginoo himuon yun sa mga saved. Himuon yun sa mga anak sa Ginoo. Amen. Serve God sincerely. It is called godly sincerity. Nganong naataan nga klase nga sincerity, tungod lagi hapon ni Kristo. Dili ba ita matawag nga godly kung wa si Kristo. Ang unsaved, ang biblical nga definition sa usa ka unsaved is ungodly, unrighteous. You say amen. Pero ang definition, mga kaigsunan, sa saved is godly. Amen? Naatay ngunaan nga klase nga sincerity, mga kaigsunan, because we are godly. And the Bible says it is called godly sincerity. Not only, mga kaigsunan, that it is called a godly sincerity, serving God is to prove the sincerity of our love. Proving the sincerity of our love. Asa man i-prove? Siyempre, diri sa local church. Participate na, di ba? You need to participate sa mga lahat ng gawain. Kung ano mang gawain, gagawin sa local church, dapat yung presensya mo nandito. You are willing, you are sincere. Amen? Kami mga pastor, we don't have that power and ability nga makita mo how sincere you are, how surrender you are sa imong Christian life. But I'll tell you, if you are truly saved, amen, the Bible reminds us always, amen, as what the verses that we are reading, that you need to surrender your life to the Lord. Kung nang lisod kayo, kung di pa nimo masurrender, mga kaigsuunan, kay murag nagtuo ka nga, ikaw pa'y mugamit sa imong kaugalingon. Hey, we are not our own, but we are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Serving God is to prove the sincerity of our love. It is the love of Christ that constraineth us. Dili man ta ganahan, mga kaigsunan, dili po tungod sa atong kaugalingon lang tinawhanon nga gugma, but because of the love of Christ that is in us, that always constrain us to do the work of God. Always constrain us to give.
to participate kung ano mang mga commitments sa church, you are willing. You have that love, you have that joy, mga kaigsunan, dili ingon nga mag-complain ka, paita commitment na sad. Paita hatag na sad. Kinsa ra may mabulahan ana ang inyo rumang simbahan. Ayaw yung pagpagana, subana kung nay hatag si Ero kay sa may nag-enjoy. Hanggang si pastor ay nag-enjoy. Ang tanan nag-enjoy. Kung sa mga material nga blessing gialaw na sa Ginoo mga kaigsuonan for us to enjoy. As long as we're still alive and we are saved, mga kaigsuonan, if we have this material blessing, use it for the glory of God. Amen? Muna igingon ang problema mo, nagampog sakyanan. Ano magamit mo lahat sa Ginoo? Nanay sakyanan, di na nung kasimba. Sa una, sa wapay sakyanan, makasimba. Pero karong nga nanaw, may sakyanan nga dali, ayaw di na kasimba. Munang ampos, pastor, ampos ta bro, makasakyanan ka para magamit mo. Buluhaton, magamit mo sa pagsimba, hindi na ka maglisod, nananoy sakyanan, hindi na ka simba. Kung pwede pala mo yung pastor, kuha na sakyanan. Pero magkasimbag balik, kay katungwa pang sakyanan, grabe man to, musimba man to. Mga kaigsuunan, kung unsa may naa nato, kung unsa mang material nga naa nato, I'll tell you, use it for the glory of God. Amen. Dili na mo mga kay anytime mawa na nato. Anytime mawa na nato, mo nang didigit na mga magpasigarbo. Amen. Favor na naghatag sa Ginoo. Amen. Nga means lang na nga magamit nimo. Kay lagi murag right man imong kasing-kasing pero sa naana noon murag nausab naman. Amen. Ampog mag-careful kita kung say pangayoon na to nga material. Kay basig mahimo ng babag na ba ko na istorya nga nagampo nga kanang makapalit kuno silang TV. Nanay TV noon, wala makasimba kay sige nagtanaw TV. Serving God, mga kaigsunan, prove. Asa ni mo i-prove? Here. That's right, ang asa dito, adunay ka sa dito ang kabubuton sa Ginoo gadto kag panahon sa prayer meeting to kaga lakwatsa. Are you listening? Kabaw mo mga kaigsuunan, mao jud na ikanung nato i-realize ibutang sa tungunahuna anak man ko sa Ginoo, asa man ko. Anak man ko sa Ginoo karon, tinuod akong kaluwasan unsa may akong buhaton. Walay lain mga kaigsuunan, mga lagad sa Ginoo. If you are sincere, mga kaigsuunan, if you are sincere, not only serving God is to prove the sincerity of our love. Diba, nindot kayo mga kaigsuunan nga naag yung love, kaysa ako nang ginaingon, ang layo, mahimong dool. Ayaw ba ninyo dirining biyahe piting layo Pero daw murag dool na kayo, daw murag ang malay na radiha. Nga naman, tungod sa gugma. Pero kung wala gani gugma, bisag ang inyong balay naras at bang, di ka kamot simbahan. Mga kaigsuunan, walay gugma gani, mura magadagom. Mura maglabad akong mura magsakit akong lawas. Kung murag laban imong inom o murag tambal, aron mura pagkagmaayo. Mga kaigsunan, simple naman na. Kung saan naman imong ulo, ito markag tambal. Kung murag kawanon, mubiyahe na ka para di ka mabsasuan. We'll try our best. We need to find an opportunity. Amen? We need to find an opportunity nga makapangalagad sa Ginoo. Dili kay mo find ang opportunity nga mahimong mahindir noon. If you are sincere, if you serve God, mga kaigsuunan, serving God is to prove the sincerity of our love. Nindot kayo, mga kaigsuunan, nga bisan layo inyong balay, di ba? Kung naigugma, mga kaigsuunan, bisan muagi pagkagkalasangan. Pero ang kalasangan, tungod sa imong gugmas, Ginoo, ang kalasangan, mura na lang mga sagbot na ordinary ra. Kaya, sa pag-agi ni mo sa kalasangan, makasugata ka og mga tigri og mga leon,
Pero ang tungod kay imong gugmas Ginoo mga kaigsuonan, nag-awas-awas ang tigri ug leon mura na lang nagmanga iring. Dili na nimo pa nagbalingon tungod sa gugmas Ginoo. You say amen. Ya pag-abot sa unahan mga kaigsuonan, makasugat kag dako kayong bitin. Nga murag lawas nako kadako makasugat kay nagtan-aw nimo ang bitin mura na lagwati. Tungod sa imong gugmas Ginoo mga kaigsuonan. Amen, walay hindrance, walay babag ang iyong gusto mga pangalagad sa Ginoo. Amen, walay makababag kanako. Mo na ningon si Apostle Paul, but none of these things move me. Neither count I my life, neither to myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. None of these things move me. Ano mo imo ana baka mga kaigsuonan nga, na mga panahon nga usahay ra ba mugara ang yawa sa panahon sa Domingo. Mugara ang yawa sa panahon sa Domingo. Muna dapat magbantay ka una. Di man ni mga kaigsuonan marukoy kayo ang yawa kay usa pa lang kalakang imuha duha tulo na. But the Bible gives us the instruction how to overcome the devil. Just put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. In Ephesians chapter 6, we have no time to read. Amen. Hapon ako matapos. Are you still there? Muna niyo yung Apostle Paul, mga kaigsuonan, prove the sincerity of your love if you are sincere. And I always believe you can able to continue until the rapture. Walay retirement ang pagpangalagad. Di ka pwede mo yung retire na ko. Asa akong pensyon. Well, there is no retirement in serving God until the last breath. Are you listening? And until the rapture. Maura na yung makapahuman mga kaigsuonan sa atong pagpangalagad while we're still in this flesh. Are you listening? Ug maunay nindot nga service. And si Apostle Paul mga yato example. For to me to live is Christ and to die is gain. Ngano nakaingon man siya tungod kay iyang gihuman mga kaigsuonan kung unsay gisugo sa Ginoo sa iya nga gustong ipahuman. Mao sa na mga kaigsuonan sa atua. Nasay gustong ipahuman ng Ginoo sa atua nga sa pagpangalagad until the rapture and until the last breath. You say amen. Remember mga kaigsuonan, nay daghang mga hindrances sa pagpangalagad, but reaching forth unto those things which are before. Amen? Ay mga outcome, mga kaigsuonan, kung ikaw, di ba, kung naiusahay, gibaliwala na lang nila, wa nila tanawon, wa na lagi, usahay tanawon pod nato ang outcome, mga kaigsuonan, nga, usahay kung malayo ko sa pagpangalagad, no, remember, mawala gyud ang joy sa imong salvation. Dili mawala ang imong salvation, pero ang joy sa salvation. Kung wala na ka sa local church, wala na ka sa pagsimba, wala na ang prayer meeting, wala na ang Sunday school, wala na ang pagtudlo, wala na ang tanan, wala na ka mag-involve, wala na ka sa believers, wala na ka sa fellowship sa mga believers, you will lose that joy of your salvation. Amen? Mahimo na ka, unya, dili lang kay mawala ang joy sa imong salvation, but mahimo na kang critical sa church. No, mahimo na kang critical sa imong mga ka-churchmates. And then maguba ng imong testimony, mawala na ang direction sa imong Christian life, mawala na ang fellowship sa mga brethren, mawala na imong motivation para sa Ginoo, mawala na ang imong commitment sa Ginoo. Unang, the only place where we can function and be committed as child of God is no other place is here. Here. Ayaw palayo yun sa your local church is your protection. Your local church is your life. Yes, of course, Jesus Christ is our life. Mga kaigsuonan, pero dili pwedeng ma-separate ni Jesus Christ and His local church. So also, the body of Christ. You say amen. Dili pwede ni mo ng bulagon. Mo nang kung ingon mo claim ka nga, you are part of the body of Christ, I hope you are part also of the local church. Dili lahi mga kaigsuonan. Mo nang higugma ang local church kung asa ka na belong. Amen? Higugmaan eh. Ayaw critical or dili, labanan nimo. Amen? Labanan nimo. Kay kung naay masakitan isa, apil ka. Pareha mo bitaw magbantay ta sa atong testimony.
Kay kung naay mga nagpabadlong dito, kunya, di ba kung na siya, di ba membro na sa Liberty Baptist? Ngano ingon na may nagtuuro day ka og siray na kuan, madamay ang mga nagtinarong. Unang dapat kung asa tagibutang sa Ginoo pagbantay sa imong testimony. Una-una nga luwas ka, una-una nga anak ka sa Ginoo. Ikay marka bahala. Bahala ni, wabitas pastor ka kita. Wala kita sa pastor, pero kita mang Ginoo. Amen? Hapit na. Alam ko'y 15 minutos. Sige lang, nahatag namang number 2. The only place where we can function and be committed as child of God is here, church. Amen? Muna giingon nila nga kung isda, kung wala na sa tubig, wala na sa aquarium, kung sa'yo mahitabos isda. Kung wala na ka sa local church, you are dying. Di man ka, wala na yung word of God, higda-higda lang kasi yung balay. Panahon gani sa pagsimba, yun na nadaginutan na imong trabaho, inadlaw dito sa kuan, kitagaan gini tag unom ka adlaw sa pagtrabaho, ang Domingo imo bujong daginuton. Dapat imo na nang gihatag sa Ginoo, waitin na ka nga imo na, Lord, ihatag na ako ning adlaw, prayer meeting hatag dili jud nako ni pakyason. Di jud ko mo absent ani. Pareha ba katong sa imong trabaho, di po ka mo absent. Committed man gini ka sa imong trabaho nga naning kamot ka nga di ka maka-absent. Nga, kung sa church, unsa may importante ni mo day, mangutana ko. Ang church, ang Ginoo, ug ang imong trabaho. Ang imong ang imong pag-eskwela ug ang sa Ginoo ug simbahan. Unsa may importante nimo? Importante na kung Ginoo. O wala man lagi ka sa Domingo. O wala man lagi ka sa prayer meeting. O wala man lagi ka sa visitation. O wala man lagi ka sa soul winning. O wala man lagi ka sa practice sa kanta. O wala man lagi ka maglimpyo sa simbahan. O di ba niingon ka nga ang pinimportante nimo ang Ginoo? Ay, you are inconsistent. Are you listening? Pwede kang magpa-pretend. Pwede lang kang magpa-pretend sa tao. Pero di mo pwede ma-pretend ng Ginoo. Kaya gipangita sa Ginoo ka ng tinuod nga kasing-kasing o tinuod niya. Muna, klaro mga kaigsuunan kay tanan na itong gihimo aning kalibutan na sa local church tanan kung unsa itong gihimo, it's a matter of the reward. Wa man na ito ni gihimo nga naghago ta aron maluwas because we are saved already. Gihimo ni nato because of the reward nga gisaad sa Ginoo. In what? Kano sa ihatag reward? In what? In the judgment seat of Christ. Kung sa man ang judgment seat of Christ, pastor, judgment of the believers. Nga matag usa will receive the things done in His body. Asa? Samtang napakas kalibutan. It's a matter of reward. Mao nakuha ka, magtinarong karon. Kung sa may imong confidence nga reward nga maabot sa judgment seat of Christ. Wala. Mura kag ni-graduate nga walay reward. Nauwaw ka sa imuhang mga classmates sa tupad nimo nga nagsige nagdawat og medalya. Nya ikaw huwag na lang gamay nga mubiya ka. Nauwaw ko. Mga kaigsunan ayaw na itugot kay ngano man kining gihimo kining mga kabudlay nato sa buluhaton sige kining mga kahago nato kining mga sacrifices nato. It's a matter in the judgment seat of Christ that every one of us may receive done in His body. In the judgment seat of Christ. Dili na nag-determine sa eternity, kundi nag-determine na sa reward. Giving of reward of the things done in this body. Maubitaw, na samtang na-save ta, pwede naman unta ta kwaon sa Ginoo ditso, patuon na sa langit, pauli-on na, aron wala na ta dili na ta mag-struggle sa sala. Pero unsa may will sa Ginoo nganong gipabilit ta sa flesh. Aron himayaon ang Ginoo sa atong body. According to Philippians, that Christ may magnify in this body, whether be it built by life or by death. Philippians chapter 1 verse 21, I think, or 20. According to my earnest expectation and my hope,
Di ba gisulti na ni Apostle Paul mga kaigsuunan? Sayang eh. Find the opportunity nga makaserve ka sa Ginoo. Ayo pa nga yung opportunity nga hindrance na noon. Sama sa akong gisulti, mura magkauwanon, mura maglabad akong mura man jud kog maliton. It's better late than never. Sa ato pa, kung moabot ka kay naadyo di ko kulian naadyo malate nya, moabot ka karong orasa, it's not too late. Ay pangayog pangitag opportunity di naman late na jud karon. Murag ikaw ra comfort sa imong kaugalingon. Pero di ka malate mga kaigsuunan. Amen? Mangitag pamaagi nga di ka malate. Mura bag estudyante mangitag tanang pamaagi nga dili malate sa eskwelahan kay lagi nagmater sa grado. Sige ka gunahuna sa imong grado, yawa ka magunahuna sa imong ganti nga giandam sa Ginoo dito sa langit, as what I've said. Basta aragunan ninyo about sa judgment seat of Christ, nindot kayo makahatag na tog motivation nga mga lagad kita sa Ginoo tinud-anay. Nga kini atong kinabuhi dili kining mga panahon nga nasa atong kinabuhi dili pwede sayangan. Dili ato gihatag sa Ginoo fully. Present your bodies as a living sacrifice. Napa mo diha? Amen. Ayo mo pagduka-duka ha? Amen. Kay lisod lang magduka-duka. May gani kay way kanding diri. Kay kung napay kanding, sud-sud ang kanding diri na maganana ka. Kitang kanding ay musukol ni ay. Amen. Ang tambal sa duka ay mo. Ang tambal sa duka ay mo. Ayaw mo pagduka. You say amen? Serve God. 5 minutes. Okay, diyan na. Ako yatag katulo, Pastor. Aron mahuman na. Serving the Lord, number 1, make it sure your conversion is right. Ikaw rin yung Ginoo na kay baluan na karon. Number 2, your commitment to service is right. And number 3, make it sure your cause is right. Unsa man ning cause? Our motive. Unsa man ning klase nga pag-motive? Unsa man nga klase nga motive? Our cause is the blessed hope. Glorious appearing of Christ. Mo ni ang rapture. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. And wherefore comfort one another of this word. Our cause is for our heavenly inheritance, not earthly. Our cause is the judgment seat of Christ. In Romans chapter 14 verse 10, but why dost judge thy brother, or why dost thou set a note thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. In 2 Corinthians chapter 8 verse 8 to 10, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that whether present or absent, we will be accepted of him. Verse 10, for we must appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. And to be with Christ is far better. And are we excited of that? That is the cause. That is our motive. Amen? Asa nga, di pa ko gusto, Pastor, nga mo, di pa ko gusto na, kung nag-enjoy pa ko sa material, bisag nag-enjoy pa ka. Amen? Muabot yun ng panahon na. Dili ni mapugnan mga kaigsuunan, I'll tell you. Amen? Heavenly building, not made
with man's hands, but eternal in heaven. Heavenly rewards, our life hid with Christ in God. Mga kaigsunan. In 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 6, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and a house not with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earthly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. In verse 4, for we that are in the tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, the mortality might be swallowed up to life. In verse 5, now that he hath wrought us with self-same thing in God, who hath also given to us the earnest of his Spirit. Therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. You say amen. That is our cause, being Christian. Amen. So may mong higugma, imong sakyanan, nindot nga pagkaon, imong pamilya, tanan lang materialistic, mga kaigsunan. Remember, if you are materialistic, at the end of the day, imo nang biyaan. Ug ato nang biyaan. Amen. Temporary na taning kalibutan na. Mga kaigsuunan, mo nang pinakanindot na to ihatag is our whole life to God. Be committed, mga kaigsuunan. When we serve God, make it sure our conversion is right. Make it sure that our commitment to service is right. And make it sure our cause is right. Kaya usahay mo yun, kung dili na nimo, kung dili na maoy motivation nimo, dili na maoy motive nimo, unsa may butang nga makapadasig nimo. Materialistic lagi hapon. Are you listening? Dili sayop nga natay material. Pero kanang materialistic na ka, mao na sayop. Mura ra na kung dili sayop nga na kay kwarta. Pero ang imong affection sa kwarta, mao na sayop. You know that? You can serve God. You can serve God and money, but you can serve God with money. Part man gyud na. Manang ayaw pa buta nga panahon nga mopariha pud kanang usa. Hello pastor, I finally decided to be faithful. Alagi pero wa na kay tiil. The perfect time to serve God is karon, is now. The perfect time to serve God is now. Dili, kunya na. Di ba? Diha nang ingon nga, wanay kwan. Balda na. Wanay ingon siya, pastor, decided na ko mga lagad nimo. Wala naman kay tiil. Asa naman dito sa una nga askil pa ka. Manay na paabota. Are you listening? When you want to serve God now. So I hope na kini nga mensahe na himong blessing na to. Ang gihangyo si Pastor Leonard Palihog. Kung sa unod, thank you so much for tonight. Thank you once again sa message, sa continuation ng Lord, sa